Maligayang pagbabalik sa Rai Movie Recaps. Narito na naman po tayo para sa isa na namang magandang palabas na pinamagatang mouse na napalabas noong 2021. Kaya't ano pa ang ating hinihintay, sit back, enjoy and relax, love you. Nagsimula ang kwento nang makita natin ang mga bata sa elementarya na bumibisita sa isang zoo. Huminto sila malapit sa ilang ahas nang ipaalam sa kanila ng guro na ang mga ahas ay kumakain ng daga bilang pagkain. Sa sandaling iyon, ang isa sa mga bata ay may maliwanag na ideya na maglabas ng isang daga at itulak ito sa hola ng ahas. Nauubusan ng takot ang ibang bata na baka kainin ng ahas ang daga. Ngunit nananatili ang salarin upang panoorin ang daga na nakikipaglaban para sa buhay nito sa loob ng hola. Nakita natin ang nakalipas na 5 taon habang bumababa ang isang babae sa taxi habang umuulan. Narinig niya ang isang bata na humihingi ng tulong na nagsasabing ang kanilang sasakyan ay nadula sa yelo at ang kanyang ama ay nasugatan. Nagmamadali, sinundan niya ang babae pabalik sa kotse at iniabot sa babae ang kanyang bag bago tumulong sa kanyang ama. Biglang sinunggaban ng lalaki ang babae at brutal na pinatay sa malamig na dugo. Kinabukasan, natagpuan ng isang maninisid ang kanyang walang ulo na katawan na lumulutang sa dagat. Nakikita namin ang mga ulat ng balita at nalaman na siya ang ika-18 na biktima ng mamamatay tao na binyansagang headhunter. Dahil hindi mahuli ng pulisya ang salarin, dinala nila si Professor Daniel Lee, isang dalubhasa sa serial killer gene deformation. Sinabi niya sa mga nakalap na gobernador na ang mga serial killer gaya ng headhunter ay ipinanganak na walang MAVE genes, na responsable sa pagkontrol sa mga emosyon. Iniharap ang isang panukalang batas kung saan maaaring matukoy ang deformation sa pamamagitan ng pagpapatakbo ng DNA test bago ipanganak ang isang bata upang matukoy ang mga kaso ng psychopath, ngunit tinanggihan ang panukalang batas dahil umiiral pa rin ang karapatang pantao. Nakita namin ang isang pamilya na may 4 na tao na nagmamaneho sa isang camper van sa snow, at tila sila ay naliligaw. Samantala, pinuntahan ni Daniel ang kanyang kaibigan na si Hana Sojun, na naghihintay ng sanggol sa kanyang asawang si Jian. Pagkatapos matulog ni Jian, sinabihan siya ni Daniel na kalimutan ang nakaraan at mamuhay ng masaya. Dahil iyon ang gusto ni Jennifer, at kalaunan ay ibinaba ni Sojun si Daniel sa kanyang hotel at umalis. Nakita namin ang pamilya na humihingi ng direksyon mula sa nakaparadang sasakyan at narating nila ang isang desyerto na campground. Biglang may dumating na lalaking nakahod at pinatay ang asawa. Sinamantala ng asawa ang pagkakataon at agad na itinago ang kanilang 2 anak na lalaki, sina Muwan at Mukay, sa van. Pagkatapos ay tumakas siya na umaasang maabala ang mamamatay tao mula sa mga bata. Nang matapos ang pumatay kasama ang ina, babalik siya para kunin ang mga bata, ang nakatatanda, isinulong ni Muwan si Mukay sa isang malita at nagtago sa isang hiwalay na espasyo. Sinubukan niyang tumakas matapos makitang sinubukang buksan ng killer ang malita para lamang mahuli ng mamamatay tao. Paulit-ulit na hinahampas ng pumatay ang bata ng martilyo. Ang mga pulis ay dumating sa tamang oras at iniligtas si Mayewon mula sa pakikipagkita sa kanyang ina sa kabilang buhay. Napadpad siya sa at nakita naming nabigla si Mokay. Si Detective Dusok ay nagmamadaling pumasok at tinanong ang bata upang makilala ang pumatay. Ipinaliwanag niya na ang kanyang anak na babae ay pinatay niya, kaya siya ay desperado para sa impormasyon. Nakita ng batang lalaki ang isang poster ni Sojun at sumigaw, sinasabing siya ang mamamatay tao. Si Mokay ay pumasok sa kotse ng tiktik, at ang pulis ay sumugod sa bahay ni Sojun at inilagay siya sa Polsas. Hinalugog ng pulisya ang kanyang bahay, ngunit walang nakitang patunay ng mga pagpatay. Si Mokay ay pumunta sa isang side quest at nilaslasan ang mukha ni Sojun kapag siya ay nagkaroon ng pagkakataon. Pagkatapos ay tumakbo siya palabas ng kotse at hinampas ang taong yari sa nyebe, natamba ang ulo nito. Sa sorpresa ng lahat, nakasuksok sa ulo ng taong yari sa nyebe ang mga labi ng mga magulang ni Mokay. Si Sojun ay inaresto ng pulisya, ngunit tinanggihan niya ang pagkakaroon ng anumang kaalaman sa mamamatay tao. Sinabi niya sa pulisya na hindi niya ginawa ang taong yari sa nyebe. Dinala ni Daniel si Jian sa istasyon ng pulis. Sa kotse, tinanong niya si Daniel kung posible bang magmahal ang isang psychopath. Sumagot si Daniel na ang kanilang sarili lamang ang kanilang kayang mahalin. Nakalaya si Sojun dahil sa pagsisikap ng kanyang abogado, at pinapanood siya ni Jaeon habang ini-interview siya ng mga reporter. Kapag nakita niya ito, pumunta siya at niyakap siya. Inilantad niya ito sa sikat ng araw, at sinabing alam niyang siya ang gumawa ng taong yari sa nyebe, at ibinunyag ang larawang kinunan niya habang ginagawa niya ito. Nakita namin ang isang flashback na nagpapatunay na si Sojun ang nagbigay ng mga direksyon sa ama ni Mokay.
Inamin ni Sojun ang kanyang krimen sa publiko at sinabi na siya ay kasal sa isang matalinong babae. Pagkatapos ay tinanong ni Jaeyeon kung bakit niya ito pinakasalan nang hindi niya ito mahal. Ginawa lang daw niya ito dahil gusto niya ng anak. Nang ibalik siya ng pulis sa istasyon ng pulisya, sinundan sila ni Daniel at nagawang magkulong sa loob ng isang silid kasama si Sojun. Tinanong siya ni Daniel kung siya ang pumatay sa kanyang kapatid na si Jennifer. Inamin ni Sojun na pinatay niya ito dahil ipinalaglag niya ang kanilang anak. Nagawa niyang makatakas at magtago, ngunit napilitang lumabas ng pagbabante sa buhay ng kanyang kapatid at ina. Pinilit ng pulis na buksan ang pinto, at bago siya dalhin, sinabi ni Sojun kay Daniel na kahit na humihinga na siya, nakiusap siya sa kanya na huwag hawakan ang kanyang kapatid at ina. At least tinutupad niya ang mga pangako niya. Dahil sa pagkabigla, napunta si Jiayen sa ospital. Tinanong siya ni Daniel kung gusto niyang tumakbo. Isang pagsubok para sa psychopath chain. Sumasang-ayon siya, at lumalabas na ang bata ay may deformed genes tulad ng kanyang ama. Nakatanggap si Daniel ng tawag habang si Jiayen ay napaiyak at humihingi ng abortion. Nagdahilan siya at nag-abot ng isang sobre sa isang tao. Pagkatapos ay nakilala ni Jiayen ang isa pang buntis na babae na nagkaroon ng parehong mga resulta sa kanya. Sinabi niya kay Jiayen na palalakihin niya ang sanggol at patutunayan na mali si Daniel dahil ang sanggol na lamang ang natitira sa kanyang yumaong asawa. She's big into gambling, kumbaga. Pagkalipas ng 10 taon, nakita namin na ipinanganak ni Jiayen ang bata na ang pangalan ay Ihan. Kinatatakutan siya ng lahat ng mga bata, kasama na ang kanyang guro. Nakita namin si Ihan na pumatay ng isang kuneho sa pamamagitan ng paghiwa sa tiyan nito, at nang tanungin siya ng guro kung bakit niya ginawa iyon, sinabi niya sa kanya na siya ay interesado kung tumaba ang kuneho, o kung ito ay buntis. Nakilala ng guro ang kanyang ama, at sinabi sa kanya na ang bata ay nangangailangan ng therapy. Sa pagbabalik, sinampal siya ng kanyang stepfather dahil sa pagpatay sa kuneho, sinabing nahihiya siya. Sa bahay, nakita ni Ihan ang kanyang stepfather na nag-aalaga sa kanyang alagang aso at isda. Kapag nag-iisa na ang mga bata, nagbuhos si Ihan ng ammonia sa tangke ng isda. Hiniling sa kanya ng kanyang nakababatang kapatid na huminto, ngunit hindi siya nakinig. Pagkatapos ay inilabas niya ang aso, binyantaan ang kanyang nakababatang kapatid na huwag sabihin sa kanyang ama. Totoong banta talaga. Kahit na tumanggi ang nakababatang kapatid na lalaki ni Ihan na sabihin sa kanyang ama ang nangyari sa kanyang mga alagang hayop, ang kanyang nakababatang kapatid na babae ay daga sa kanya. Binugbog ng ama si Ihan pabalik sa bahay dahil sa pagpatay sa kanyang mga alagang hayop. Pagkatapos ng mga bagay-bagay, tinanong ni Ihan ang kanyang nakababatang kapatid kung gusto niyang makilala ang alagang aso dahil hindi siya nakapagpalem. Dinala siya ni Ihan sa libingan ng aso at hiniling na magdasal. Pagkatapos ay itinapon siya ni Ihan sa isang hukay at sinimulang punan ito na nagsasabing dapat siyang parusahan sa pagtataksil sa kanya. Nagmamadali si Jion para hanapin si Ihan na inililibing ng buhay ang kanyang kapatid at iniligtas ang araw. Sinakal niya ang kanyang leeg at sinabing nanganak siya ng isang halimaw. Pagkatapos ay pumunta si Ihan sa simbahan at nanalangin, nagtatanong sa Diyos kung siya ay talagang halimaw. Nalaman namin na ang buong pamilya ay pinaslang habang tinanong ng pulisya si Ihan ngunit wala silang nakitang ebidensya laban sa kanya at pinabayaan siya. Sinimulan ni Ihan ang kanyang sunod-sunod na pagpatay sa pamamagitan ng pagpatay sa kapatid ng biktima ng kanyang ama na tinatawag na Song-soo na isang gym trainer, at mula noon, patuloy siyang pumapatay ng maraming tao. Nakita namin ang isang pulis na tinatawag na Mokai Chase, isang kriminal, sa hagdan. Tulad ng diretso sa ilang karton habang pareho silang nagpupumilit, at kalaunan ay nahuli siya ni Mokai. Siya ay nagbabanta na babarilin siya, ngunit sa paanuman ang kriminal ay tumakas patungo sa bubong kung saan siya ay sumugod sa gilid ng bubong. Ang kriminal ay nagbanta na siya ay tatalon kung si Mokai ay sumusubok na barilin siya, at si Mokai ay nagtatangkang pabagsakin siya sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanya na siya na lang ang huhulihin sa kanya. Hindi nagtagal ay nagsimulang ilabas ni Mokai ang kanyang baril upang takutin ang kriminal, ngunit nakita ng kriminal ang baril at tumalon mula sa bubong. Namatay siya na iniwan si Mokai para uminom at magtampo sa bubong. Kinabukasan, pumunta si Mokai sa isang pinangyarihan ng krimen ng isang batang ina na tinatawag na Sun Young at itinapon dahil lasing at hindi man lang naimbitahan para sa kaso. Sinabi niya sa media na naniniwala siya na ang parehong taong pumatay kay Sun Young ay pumatay din kay Song-soo. Pumunta si Mokai para bisitahin si Sojun sa bilangguan. Tinutuya siya ni Sojun tungkol sa plano niyang patayin ang kriminal para makapasok sa kulungan para siya mismo ang pumatay kay Sojun. Sinabi niya kay Mokai na hindi niya kayang pumatay ng sinuman. Ipinakita na si Mokai talaga ang bata na kinilala si Sojun bilang headhunter.
Sinabi ni Mukay kay Sojun na sa halip na patayin siya, papatayin niya siya sa harap ng kanyang anak tulad ng kung paano pinatay ang sariling pamilya ni Mukay sa harap niya. Sinabi niya na nakita niya ang asawa at anak ni Sojun. Naalala ni Sojun kung paano napunta ang kanyang asawa sa bilangguan pagkatapos ng kanyang pagkakulong at sinabi sa kanya na pinatay niya ang kanilang anak. Masaya siyang malaman na buhay pa ang kanyang anak. Naalala rin ni Mokay kung paano niya pinuntahan ang asawa ni Sojun noong siya ay teenager para humingi sa kanya ng pera para sa operasyon ng kanyang kapatid at kung paano siya gumawa ng eksena nang hindi siya binigyan ng pera. Sa bilangguan, humingi ng thread si Sojun sa bagong guard na tinatawag na Kaikok. Tumanggi si Kaikok at sinigawan siya para malaman ang kanyang lugar. Ang doktor ng bilangguan, nang marinig ito, ay ibinigay kay Kaikok ang thread at sinabi sa kanya na makinig na lang kay Sojun upang maiwasan ang anumang gulo. Isang bumibisitang pulis na tinatawag na Barom ang humihingi ng tulong kay Kaikok at habang pareho silang naglilipat ng ilang bagay sa loob ng bilangguan, nadatnan nila ang mga bilanggo sa oras ng kanilang ehersisyo. Itinuro ni Kaikok ang isang Sojun sa gitna nila at nagkomento si Barom na si Sojun ay hindi mukhang isang halimaw. Bagkus, normal na normal ang itsura niya. Samantala, pumunta si Mokay sa kalye kung saan nakatira si Sun Yang at nakahanap ng ilang ebidensya doon kasama ang isang print ng sapatos ng pumatay. Pagkatapos ay bumalik siya sa istasyon ng pulisya. Nang sabihin niya sa iba pang mga opisyal na ang kanilang pangunahing sospek para sa kaso ay walang kasalanan dahil sa kanyang maliit na sukat ng sapatos, walang nakikinig sa kanya. Ang isang mamamahayag na tinatawag na Hangjo ay patuloy na gumugulo sa kanya upang sabihin sa kanya ang tungkol sa kaso at kahit na bina-blackmail siya sa pamamagitan ng pagbabante na ilantad ang kanyang mga gawi sa pagsusugal. Siya ay sumuko at dinala siya sa mga eksena ng krimen ni Sun Yang at Sangso upang ibahagi ang lahat ng impormasyon sa kanya. Samantala, nakikita natin si Beriem na gumagawa ng mga magic trick para sa mga bilanggo. Sa isa sa mga trick, ikinulong niya si Kaikok sa isang kahon, ngunit nang buksan niya ito, lahat ay nagulat. Ipinakita ni Mokay kay Hangjo ang ebidensya sa likod ng kanyang teorya na ang pumatay ay tila napupuot sa relihiyon at sinabi sa kanya na ang pumatay ay nagdala rin ng mga trepeyo sa kanya mula sa parehong mga pagpatay. Sa kulungan, nakita namin si Kaikok na nasugatan ng husto sa kahon. Pagkatapos makakuha ng pahintulot mula kay Pastor Muwan, sinimulan siyang gamutin ni Sojun, na malamang ay mas gugustuhin pang mamatay kung alam niyang ginagamot siya ni Headhunter. Sa gym, isiniwalat ni Mokay na naghiganti ang pumatay kay Songso at pinabasa siya ng isang talata sa Biblia tungkol sa paghihiganti bago siya patayin. Pagkatapos ay nagtanong siya kay Hongju kung nahanap na niya ang anak ni Sojun. Sinabi rin niya sa kanya na gusto niyang ang anak ay magkaroon ng parehong mga alaala sa kanya. Sa ospital kung saan dinala si Kaikok, nadatnan ni Barom ang ina ni Sangso at isang doktor na tinatawag na Johan na nagsabi sa kanya na putulin ang kanyang mga pulso sa susunod kung gusto niyang magpakamatay ng maayos. Sobra para sa Hippocratic Oath. Humingi ng tawad ang kaibigan ni Barom sa doktor, ngunit tinitigil lang niya sila ng malamig at psychopathic na mga mata. Nang maglaon, tinawag din si Dr. Johan upang tumulong sa operasyon ni Kaikok, na mahusay niyang ginampanan. Sinabi ng ilang opisyal kay Barom na inatake ng tagasunod ni Sojun si Kaikok at siya ay naaresto. Samantala, nakita namin si Johan na tahimik ding nakikinig sa usapan. Nakita namin ang kaibigan ni Barom na si Bong Yi na nagmamadaling umuwi pagkatapos ng klase at nag-aalangan na tumawid sa isang tulay. Nakita niya ang isang tuta sa tulay, at sa sandaling iyon ay lumapit sa kanya si Barium at hinawakan siya. Natamba siya dahil sa gulat. Pagkatapos ay dinala siya ni Barium at ng kanyang lola sa bahay at pinapasok din si Barium. Kumakain siya kasama si Bong Yi at hindi nagtagal ay umalis siya pagkatapos naguluhin ng lola ni Bong Yi upang makasama si Bong Yi. Samantala, isa pang bangkay ng isang palaboy ang natagpuan sa isang reconstruction site. Habang isinasa broadcast ni Hangjo ang kanyang palabas at sinasabi sa mundo ang posibilidad ng isang bagong psychopath na serial killer, nakita namin ang killer na nagsusumikap sa mga kalsada at itinoon ang kanyang mga mata sa isang batang babae bilang kanyang susunod na pagpatay. Si Berem at iba pang mga opisyal ay tinawag sa isang lugar kung saan nakita nila ang isang patay na pusa na nabunat ang mga ngipin. Hiniling kay Berem na maglabas ng mga poster na may kaugnayan sa pumatay ng pusa. Samantala, ang lola ni Bangay ay patuloy na nagtatanong ng mabuti kay Riam upang sila ay magkatuluyan. Nagmamadaling lumabas si Bangay at nakasalubong si Bariam na naglalagay ng mga poster. Tinanong niya siya tungkol sa pumatay ng pusa, at pagkatapos ng walang kwentang pagtuturo sa kanya tungkol sa mga buwis, nagmamadali siyang umalis. Pagkatapos ay nalaman ni Bariam na ang lola ni Bangay ay nasugatan ang kanyang bukong-bukong, kaya siya ang nag-aalaga sa kanya.
Sinabi rin nito sa kanya na sasamahan niya si Bonggi sa tuwing tatawid siya sa tulay sa ulan. Nang tanungin niya ang lola kung bakit natatakot si Bonggi na tumawid sa tulay, gumawa ng dahilan ng matandang babae na natatakot si Bonggi na mahulog sa ilog. Samantala, nadatnan ni Bonggi ang isang ginang na nakikipag-away sa isang pastor na papunta. Sinabi niya sa pastor na hindi niya kayang panindigan ang Diyos dahil hindi siya nito mailigtas. Nang maglaon, nakita niya sa balita na ang isang kriminal na nagngangalang Doksun ay malapit ng palayain, at nagsimula siyang magpanik. Dumating si Mukay sa isang pinangyarihan ng krimen kung saan ang bangkay ay nakasuot ng mga trofeo mula sa lahat ng nakaraang pagpatay sa serial killer, kabilang ang isang relo na pagmamay-ari ni Kaiko. Samantala, nakilala ni Johan si Sojun sa kulungan kung saan sinabi sa kanya ni Sojun na gusto niya makita kung gaano kalaki ang paglaki ng kanyang anak, na nagpapahiwatig na si Johan talaga ay si Ihon. Natuklasan ni Mokay ang isang mensahe mula sa pumatay na nagsasaad ng kanyang pangalan at nagsasabi sa kanya na ginawa niya ang isang mahusay na trabaho. Ito ay ipinahayag sa dulo na ang isa pang sanggol na may psychopath genes ay si Barim. Nakita namin si Professor Daniel na dumaan sa pagpatay sa ama at mga kapatid ni Ihon. Sinabi sa kanya ng tiktik na orihinal nilang pinaghihinalaan si Ihan at gumamit pa ng lie detector, ngunit walang ebidensya laban sa kanya. Sinabi ng tiktik na walang paraan na magagawa ito ng isang 11 taong gulang. Sa kasalukuyan, pinupuntahan ni Daniel si Jiayan. Pagkatapos niyang I welcome siya, umupo siya malapit sa aso niya na para bang humihingi ng comfort sa aso. Nang makita niya ang isang larawan, tinanong niya ito kung anak niya ang nasa loob nito. Sinabi niya na siya ay lumaki ng maayos, mabait sa kahit na mga hayop at sinabi kay Daniel na siya ay mali. Pero napansin niya ang nanginginig nitong mga kamay. Hindi nagsisinungaling ang mga kamay, Chico. Pagkatapos ay pumunta si Daniel sa ospital, kung saan nahuli niya si Johan na ginagamot ang isang leader ng gang, habang pinagbantaan siya ng isa sa mga miyembro gamit ang kutsilyo upang gawin ang kanyang trabaho ng maayos. Nagbanta si Johan pabalik na may hawak na scalpel sa kanyang lalamunan, at sinabing magaling din siya sa kutsilyo, kaya napaatras siya. Dinaanan ni Hangju si Daniel kasama ang isang emergency na pasyente na nagmamadali. Hiniling niya kay Johan na iligtas siya at tinawagan si Mukay, na sumugod sa ospital. Sinabi niya sa kanya na nagpunta siya upang kapanayaman ang ina ni Sangso at natagpuan siyang ganoon. Nakilala siya ni Johan at sinabing nagawa niyang gamutin siya, ngunit dahil nagpapakamatay siya. Susubukan niyang muli, huwag sumuko, sa palagay ko. Pinagmamasdan ni Daniel ang buong eksena mula sa malayo. Habang nakaupo sa tabi ng kanyang kama, naaalala niya kung paano umiyak ang parehong babae ng patayin ang kanyang anak. Nakita namin ang isang flashback ng batang si Hangjo na lumalabas na siya ang babaeng nag-akit sa babae na makita si Ojen sa simula. Pagkatapos ay pumunta ang batang si Hangjo sa bahay ng babae at iniwan ang kanyang bag sa may tarangkahan pagkatapos makita ang nagdadalamhating ina. Si Mukay ay lumabas upang salubungin si Mohan na nag-iwan ng pagkain para sa kanya. Hinampis niya ang lalagyan ng pagkain sa kanyang harapan na sumisigaw kung paano niya mapapatawad si Sojun. Samantala, pinanood ni Barry Iem ang balita at napansin ang relo na nakita nila sa bangkay. Mabilis siyang gumawa ng matematika at naalala na kay Kaikok ang relo at nagmamadaling lumabas para salubungin sina Mohan at Mukay. Sina Barry Iem at Mukay ay sinugod ang bilangguan para sa mga pahiwatig, kasama ang ilang iba pang mga gwardya. Ipinaliwanag ni Barry Iem ang lahat ng nangyari sa Magic Box at ang huling pagkakataon na nakita niya si Kaikok. Sinabi sa kanya ni Kaikok na tutulong siya sa pagpuno ng ilang mga form, at iniwan niya ang kahon sa isang kwarto na walang CCTV camera. Tinawag ni Daniel si Johan, tinutukoy siya bilang anak ni Sojun, at hiniling na magkita. Pumayag si Johan at hinihintay siya ni Daniel sa isang abandonadong karnabal. Dumating si Johan at pumasok sa karnabal at pinatay si Daniel nang walang pag-aalinlangan. Walang kamali-mali na pagpapatupad. Pagkatapos ay ibinaba niya ang bangkay sa ilog. Pagkatapos maghanap ng ebidensya buong gabi, itinulak ni Mukay si Bariem sa kanyang lugar. Pagkatapos ay tinanong siya ni Mukay tungkol sa kanyang ibon at sinabi sa kanya ni Bariem na mayroon pa rin siya dahil hindi pa siya lumilipad. Pagkatapos ay sinabi sa kanya ni Bariem na si Father Mohan ay palaging nagsasalita ng mataas tungkol sa kanya para sa paghuli ng mga kriminal. Hiniling niya na itag kasama siya para sa pagsisiyasat ni Kaikok upang malaman ang mga lihim na sining mula sa kanya. Si Bongyi ay nagsasanay sa gym hanggang gabi at si Bariem ay naghihintay sa kanya, nagtatanong kung ano ang kanyang ginagawa sa gabing iyon. Pagkatapos ay dinadala niya siya upang kumain at tinanong ko si Bang kung papakasalan niya ito na nagsasabing magiging mabuti siya sa kanya. Ngunit sinabi sa kanya ni Bariem na ang tingin niya sa kanya ay isang kapatid. Mas malala pa yan sa friend zone.
Lumabas siya nang hindi tinapos ang pagkain. Pagkatapos ay pumunta si Bang Ai sa istasyon ng pulisya dahil nakita niyang pinapalaya na si Doksu, na biktima niya. Nang lumabas si Mokay para kumuha ng ebidensya ay nakalimutan niya sa kanyang sasakyan. Nakita niya si Bang Ai, ngunit bumalik sa loob. Naalala niya si Bong Yi at lumabas siya para makita muli, ngunit umalis na siya. Nakita namin ang isang flashback ng batang si Bong Yi na nagbigay ng 1,001 bill kay Mokay at hinihiling sa kanya na maghiganti para sa kanya. Nangako siya na papatayin niya ito kapag nakalaya na siya. Habang nagwo-workout si Bong Yi kinaumagahan, may nakita siyang ibon. Tumakbo si Bariem sa pagtawag sa pangalan ng ibon, kaya sinubukan ni Bong Yi na paalisin ito, ngunit sa halip ay damapo ang ibon sa kanyang ulo. Ang ibon ay isang bayad na artista. Sinabi sa kanya ni Bariem na dapat siyang magustuhan ng ibon, at iyon ang dahilan kung bakit ito damapo sa kanyang ulo. Ngunit tinawag niyang tulala si Bariem at umalis. Pumunta si Mokay upang tingnan si Kaikok at nakipagpulong sa isang doktor na nagsasabing isang himala na buhay pa siya sa napakaraming saksak. Hiniling sa kanya ng doktor na kausapin si Dr. Johan para sa karagdagang impormasyon, ngunit wala si Johan. Iniwan niya ang kanyang numero para ipaalam sa kanya kapag nakarating na siya sa ospital. Pagkatapos ay pinuntahan niya ang babaeng nagtangkang magpakamatay. Binalaan niya ito na kung susubukang muli nitong magpakamatay, titigil na siya sa paghahanap sa pumatay. Nagmamakaawa siya sa kanya na hulihin siya, at bilang tugon ay nakita ni Muchek na hindi lang siya huhulihin niya kundi papatayin siya. At dito na nga nagtatapos ang palabas natin para sa araw na ito. Maraming salamat sa panunood.